Finally, natapos na din yung pagpapapintura namin ng buong bahay. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. Nabanggit ko nga nung nakaraan na hindi pa rin umabot sa kisame yung scaffolding na nahiram ko kay Mamila. Kahit ilang beses nang sinubukan ng mga nagpipintura ay hindi pa rin talaga kinaya. Kaya nag-decide kami na gamitin na lang yung hagdan na pinahiram ng subdivision dito sa amin. Pero ang naging problema medyo naging bitin pa rin. Mabuti na lang meron pang kadugtong tong hagdan kaya hiniram na lang namin yung kadugtong nito para finally maabot na ng mga nagpipintura yung kisame sa labas. Etong nasa balcony na kisame na nga lang talaga yung natitirang part na hindi pa nila napipinturahan at ilang araw na nga nilang sinusubukan pero hirap na hirap silang abutin ito kahit anong adjust ng posisyon ng scaffolding. Actually, ilang araw na namin inihintay to kasi ginagamit pa daw ng maintenance yung hagdan kaya ang saya ko kaninang umaga nung tinawagan ko yung maintenance ng subdivision at sinabi nila na pwede na nilang ihatid yung extension ng hagdan. Pagdating ng hagdan, sineta agad ng mga pintor at sinubukan nilang akyatin at syempre, tines na din nila kung stable ito and so far okay naman kaya nagsimula na agad silang magpintura. Pagkatapos nila sa pagpipintura, pinagawa at pinadikit ko na nga rin pala ulit tong tiles na nawala sa posisyon dito sa labas at sinaglit nga lang din nila yung paglalagay nito at natapos agad. Nung nakaraan nga mga mi, bumili nga rin pala ako ng house number plate para dito sa bahay namin at matagal ko na nga talaga itong inaabangan kasi excited akong makita kung bagay ba siya sa overall look ng harapan ng bahay namin. Kaya syempre, pagdating nito, pinalagay ko na agad sa mga nagtatrabaho. Nung una nga dapat, ay ako na lang sana yung mag-i-install nito kasi alam ko naman paano gumamit ng drill at kumpleto naman ako sa tools dito sa bahay. Ang kaso, nagdalawang isip ako kasi baka tabingi lang yung mailalagay ko at ayoko namang mangyari yon kaya habang nandito sila kuya ay pinalagay ko na lang ito. Pinili ko talaga na ipalagay na lang ito sa ilalim ng solar light namin para kapag gabi kahit hindi na ako magbukas ng kahit ng anong ilaw ay automatic na siyang naiilawan. Ang ganda talagang tignan nitong nabili ko na house number plate, minimalist pero classy siyang tignan. Ang in-order ko nga pala ay itong size medium na 7x10 inches tapos matte black yung frame at gold naman yung accent niya. Meron nga rin pala itong iba't ibang sizes at marami ka ring mapagpipilian na iba't ibang design. Bago nga yan na pinapintura ko nga ulit tong bakod namin kahit ilang buwan pa lang mula nang nagawa at unang napinturahan. Ang bilis kasi nitong nagkaroon ng watermarks at grabe, ang hirap talagang tanggalin. Kahit nakailang punas at kuskus na rin ako, andun pa rin talaga yung marka. Tapos sinubukan ko na rin itong i-brush at sabon, nandun pa rin talaga kaya hindi ko na talaga alam yung gagawin. Sobra talagang nagmukha tuloy siyang luma kahit bago pa lang. Kaya ang sabi ko habang nagpapapintura na rin kami ng buong bahay, isabay ko na rin tong bakod para isang patrabaho na lang. Total, nakasetup na din naman na sila kuya, might as well paayos na rin lahat at ginaya na lang din namin yung kulay ng mismong bahay, yung sugar cane na parang off-white ang dating. At mga mi, ang ganda ng resulta, ang linis tignan tapos ang fresh ng effect, parang lumaki lalo yung space ng harapan ng bahay dahil sa kulay. Kulang na nga lang talaga yung mga halaman sa harapan pero sa susunod na lang yon kasi pag-iipunan muna namin ulit dahil naubos namin yung budget sa pagpapapintura. Talagang inuunti-unti lang namin lahat hanggang sa mapaganda namin tong bahay. And ayan na mga mi, ang final look ng aming mumunting bahay. Ito yung before na sobrang lungkot ng kulay at nagka-bubbles yung pintura. At ito naman yung after na sobrang naging maaliwalas at sobrang nakaka-happy kasi ang ganda na niyan tignan. Yun lang, Mamshi. Bye!